Good afternoon, ma'am. I am Butch M. Tolentino po from the Philippine Normal University, and we are here to conduct an interview all about our advocacy in SPED, Special Education in the Philippines. During the quarantine period, ma'am, of course, napakahirap talaga sa aming mga mag-aaral noon ang mag-aaral. So, during the pandemic, we have our blended learning. Sa special education teachers, during the quarantine period, ano yung mga learning modality mo? Okay, so first of all, good afternoon. I'm Alexandra Nicole Agustin. I am a SPED teacher for 7 years. And this is my first year of teaching here in Alicia Central School because I am a teacher transferee from the Division of Pasig City. So sa NCR, ang gamit namin ay online. Year 2022, ang naabutan ko dito na mode of learning nila ay modular. Ano po yung mga struggles na kahapon nito sa school ko doon? It is online. Online ang classes. May mga hindi nakakapag-attend, gawa ng wala daw load, walang pang-load, walang connection ng internet, tapos yung parents, walang support. Let us all unite as we give each other a sense of inclusion. By having them included, it gives them a sense of belonging and appreciation. Sa teacher po ng quarantine period sa special education, yung mga challenges po ba kayo nakakalap mo? Sa Pasig, lalo na, kasi kami mismo mga teachers ang gumagawa ng modules ng mga bata. Kung ano yung mga nakikita namin sa aklat, isi-simplify namin and then yun yung ipuput into paper namin para maibigay sa mga bata, sa mga learners. May time po ba na parang sinususuko na kayo sa pagtuturo? Sa part ko naman hindi. Ano lang talaga, nakakapagod yung trabaho. Kung nakakapagod yung face-to-face, mas nakakapagod yung online. Attend lahat ng seminar for mag-upgrade. Together, we will strive for the betterment of educational sector, especially what we advocate, special education. As a STEM teacher, ano reaction mo sa zero budget? Zero budget for us, medyo masakit. Masakit kasi para sa mga bata yun sila yung mas nangangailangan. Sana nga, next school year, magkaroon na ng sapat na budget ng school. Kung gaano karami ang dapat ilaat na budget sa regular, dapat ganun din karami ang sa SPED. Mas malaki ang pangangailangan. Calling all the elected officials to help us win this challenge in promoting inclusive education. Kung ngayong face-to-face, may challenges pa kami. Any success stories ni ma'am or achievements sa mga SWDs ma'am or with disabilities? Binalitaan niya ako na na-absorb siya dun sa South Star Drug sa main. Tapos ang ginagawa lang niya dun is mag-sort ng mga gamot, maglagay sa karton. Tapos from that, sumasahod na siya. Parang ang ganda ng tingnan. Instead of maawa ka lang sa kanila. Minsan nakakulong sa bahay. Yes ma'am, you respect them instead of hating them. I shall be the strength of the weak, that is born to serve and love students with disabilities. Bigay ng guro para sa bata, para sa bata. As a future teacher, I will be the voice of the voiceless. And we are empowered to empower. And we, us, be a catalyst of change. Thank you, everyone. Recognizing abilities over disabilities for a brighter future.